Eto, distorted pa rin. Ayos na po, idol. Okay. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung pong banta sa buhay ni Morales, no? Tapos lumantad po si Picoy, at tsaka yung hindi pagpapakita ni Ochoa at tsaka ni Kumar. Ito po ay, talagang kaya po nararapat 'no, Senator Bato de la Rosa, ah, kaya po nararapat na ituloy po ninyo yung ano, yung, kasi nakahang po ang katotohanan, 'di ba? Tapos pangalawa natin isa pa nating topic, yung napipintong, investigasyon tungkol po dito sa gentleman's agreement ni Pangulong Duterte diyan din sa Senate. Siyempre sa House of Representative wala na tayong aasahan diyan. Lahat ng mga makakasira sa Duterte gagawin ng mga 'yan, 'no? Pero sa Senate at kay Senator Amy, bakit? Ang tanong natin, bakit, 'no? Okay. Ah, Eto pong, ah tapos hindi niyo imbestigahan yung sinasabing deal naman ng, kasalukuyang pamahalaan. Yung deal ngayon ang naapektuhan tayo, hindi yung deal ni Pangulong Duterte. Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Ako po pakiusap ko sa inyo, no? Alam ko may mga hinahangaan kayong mga vlogger, may mga hinahangaan kayong mga personalidad. Ang purpose po ng hearing, kung talagang nakasubaybay kayo, malaman po yung katotohanan, no? Yan po dapat yung hearing. Ano man yung katotohanan, kahit po nagsimula po yan na maliit tapos lumalaki, wala pong problema. Hindi po puwedeng sabihin ng kahit sino man na maliit lang yang iniimbestigahan, bakit lumalaki? Hindi po, eh. Dahil ang katotohanan po yung nagpapalaki, hindi po yung maliit na mananatiling maliit, 'no? Okay. Gano'n po talaga dapat yung mga hearing. Ngayon eto, takang-taka ko rito kay Senator Amy Marcos. Bakit siya maghe-hearing ng tapos na, 'no? Ni wala namang bintang na krimen, 'di ba? Tapos na po. Paalala ko lang, Senator Amy Marcos, tapos na ang panunungkulan ni Pangulong Duterte at siya ay nagtapos ng panunungkulan na may pinakamataas na approval rating sa lahat na naging pangulo. Sa lahat na naging pangulo, 'no? Uulitin ko, sa lahat na naging pangulo kasama yung tatay mo. Pinakamataas na rating ng nagtapos ng panunungkulan. Ngayon, pinipilit po ninyo lahat ng mga tao ngayong nasa administrasyon ni Marcos, at hindi ko inaasahan na pati ikaw, Senator Amy Marcos, ay makikisama, 'no? Para sa ayan, ano ba yung purpose niyan? Bakit niyo iimbestigahan yung tapos na? Una, iimbestigahan niyo lang 'yan kung may nagbibintang na krimen. Unlike dito sa war on drugs, 'no, na may pinagbintangan sila ng krimen, wala po akong naaalala na ibinintang kay Pangulong Duterte na krimen diyaan sa nung siya ay nanunungkulan diyan. Ngayon yung tapos na yung panunungkulan para pagtakpan yung kapalpakan ngayon diyan sa West Philippine Sea, yung hindi maresolba-resolba na tuwing pupunta tayo rin ay bobombahin tayo ng tubig. Biglang iimbestigahan niyo yung nangyari noong panahon ni Pangulong Duterte. Ginawa ni Pangulong Duterte kung ano man ang kanyang ginawa bilang presidente. At yung ginawa niya yun, hindi tayo naapektuhan. Maganda ang pakikitungo natin. Hindi tayo tinitira ng water cannon. Wala, at ang pinaka-importante sa lahat, wala tayong naisuko, wala naagaw sa atin na teritoryo,
noong panahon ni Pangulong Duterte. Out of the sudden, bigla kayo mag-iimbestiga para mapagtakpan. Para yung hindi nyo maresolba, no? Hindi alam ang gagawin, binobomba tayo pero sasabihin wag tayong gumanti. Uulit lang tayo magpabomba ng magpabomba pero yun na yung paninindigan natin, yung pamomomba. Tapos para magmukha tayong may ginagawa, iimbestigahan natin yung dating Pangulo. Para sa kanya lahat. Para sa kanya lahat, isisi yung hindi kayang iresolba ngayon. Kaya wala akong kabilib-bilib. Ngayon tayo may problema. Ang uugatin nyo ng problema, yung nagdaang Pangulo. Palusutan lang. Ilulusot nyo lang. Yung walang, ngayon, ano po pinag-uusapan ngayon? Galing din sa inyo. Wala naman kaming alam. Nagsisimula na magtambak ang China. Diyan sa anong shoal yun. Ngayon ko lang nga narinig yung shoal na yun. Di ba? Nagsisimula na naman silang magtambak. Ang sinasabi, gobyerno po ito nagsasabi baka magsimula na sila magtayo na naman ng artificial island. So ibig sabihin, hindi po tumatalab yung pagmamatigas natin. Mas lalo tayong napepeste. Kahit na anong palabas ninyo na mali yung ginawa ni Duterte na pakikipagkaibigan, kabaliktaran po yung resulta Nung nakipagkaibigan tayo, hindi tayo naagawan ng teritoryo. Nung nakipagkaibigan tayo, nakakapangisda yung ating mga mangingisda. Nung nakipagkaibigan tayo, ginagalang yung Coast Guard natin. Natatandaan nyo po ba na meron po tayong Coast Guard, yung mga babae pa, no? Pinalalayas yung mga barko ng China at sumusunod sa atin. Ngayon po ba, may kakayahan pa sa tingin nyo yung barko natin na magpalaya, ng Coast Guard natin na magpalayas? Okay. Okay naman yan, Senator Amy. Imbestigahan mo rin yung ngayon, yung deal ngayon. Para maging fair. Kasi kung iimbestigahan nyo lang yun noon, palalabasin nyo na masamang tao na naman si Duterte, mag-e-eleksyon, palalabasin nyo na masamang tao. Para yung mga kandidato niya hindi manalo. Ang galing ng timing nyo. Timing na timing, di ba? Ganda ng timing. Mag-eleksyon, no? Pinalipas nyo yung dapat una, hindi kayo nanligaw sa mga Duterte. Doon kami naaasar Kung talagang tingin ninyo masasamang tao yan in the first place, kasama kayong mga vlogger, dapat hindi nyo niligawan yung mga Duterte, punta-punta kayo sa Davao, kayo magkapatid. Alam nyo, tignan nyo yung mga pronouncement ng magkakapatid na Duterte. Kasama si Baste, kaya galit na galit si Baste Dahil sinuportahan nila yung mga yan Kaya ako yun yung pinaglalaban ko Sabi ko, Duterte ko Sumusunod ako sa mga Duterte. Hindi lang si Saran sumusuporta kay BBM. Si Paulo, Duterte. Si Baste, Duterte. Kaya sila galit na galit. Naisahan na sila, tapos tignan yung ginagawa sa kapatid nila. Pinagmukhaan yung, gusto nyong palabasin na magnanakaw si Sara Duterte dyan sa confidential fund. Diyan naman nagwala yung mga Duterte. Wala akong pakialam. Hindi ako kay Babalu hindi ko kilala si Babalu. Wala akong pakialam sa inyo. Kayo una ng asar sa akin, di ba? Hindi ka kasama sa binati. Wala akong pakialam. Binati lang. Pakialam ko sa inyo sa bati-bati niya.
Ako nagsabi ko ng totoo, may kakampi ako, wala. Oh, hindi ko sinama sa binati, o tagumpay ka, di ba? Utot nyo, pero gumaganda yung aking ano, tuwing galit ako. Umamin kayo. Tuwing nagagalit ako, maganda eh. Oh, tignan mo, pumunta pa si Basti para ikampanya sa Hong Kong. Tapos sasabihin nyo ngayon na bakit galit na galit si Basti? Kaya nga galit na galit dahil kinampanya kayo. Tapos maririnig nila yung kapatid nila, winawalang hiya nyo sa Kongreso. Oo, winawalang hiya ninyo. Anong maghintay? Ano yung purpose ng pag-imbestiga? Walang ibang purpose yun. Kung di mamahiya, inuunahan na natin. Pinapakita natin na galit tayo sa gagawin nilang investigasyon. Bakit nyo hihintayin pa yung magsimula? Unahan na natin na ayaw namin yung ginagawa mo. Matapos kayong manligaw sa mga Duterte, pinalalabas nyo na masasamang tao mga Duterte ngayon. May nagpakape muna, batiin muna natin. Thank you very much kay Peb Sagun na nagbigay sa atin ng $9.99 na pangkape. Okay. Maging fair kayo. Kung mag-iimbestiga kayo ng galaw ng Pangulo, puta, senador lang kayo. Trabaho ng Pangulo makipag-usap sa mga kapwa niya Pangulo. Pagbintangan nyo muna sana ng krimen bago nyo imbestigahan. Usong-uso, iimbestigahan kahit walang krimen. Di ba? Pinananakot ICC o nalalantad. Ni hindi nga binabanggit ng ICC si Duterte. Pagbubulahin nyo, pag nagpunta rito ICC at ICC ang nanghihimasok sa Pilipinas. Ngayon kung hindi kayang ipagtanggol ng Pangulo yung kanyang mamamayan niya si Duterte. Mamamayan niya yan. Hindi lang simpleng mamamayan yan, ginagalang na dating Pangulo. Hindi lang simpleng ginagalang na dating Pangulo. Iginagalang na pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas. Pinakamahusay na Pangulo ng Pilipinas. Kung bastusin ninyo, ganun na lang. Investigasyon namin yan. Utot nyo. Imbestiga. Okay, punta tayo rito. Senator Bato, hanga ko sa'yo. Napakahusay ng ginagawa mo ngayon. Nasa likod mo kami. Huwag kang magpa-apekto dyan. Kitang-kita, halatang-halata si Chis Escudero, si Senate President, at saka si Jinggoy. Ang purpose nila, tigilan na ni Senator Bato yung ano. Alam po ninyo, mga kapatid, baka mapaniwala kayo na dapat stick lang si Senator Bato. Eto na po ang nangyari. Pagkatapos po ng unang hearing, may pinagbantaan po ng buhay. Ibig nyo sabihin, tatanggapin na lang yon ng Senado. Ikaw nga dapat subiri ang nagpupush na, sige, imbestigahan niya, may pinagbantaan pala na buhay. Di ba? Sino pa sa tingin niyo yung pupunta riyan sa hearing? Kung lahat ng pupunta sa hearing ay pwedeng pagbantaan ng buhay at wala lang. Kasi hindi naman kasama yan sa pag-uusapan yung banta sa buhay ni Morales eh. Hindi kasama sa pag-uusapan yan yung banta sa buhay. Kaya po nagkaroon ng banta sa buhay dahil nag-appear siya sa Senate. Di po ba? Ibig sabihin, nung siya po ay naimbitahan sa Senado, nanganib po ang kanyang buhay, sinasabi niya po, isinapubliko niya yung panganib ng kanyang buhay. No? Tapos, titigilan lang natin, nalaman na namin. Wala tayong gagawin sa mga nagbabanta. Aba, anong uri na to? Wala na lang. Kasi wala yan sa original. Ang dapat mong takantaka ko eh. Ibabalik ko lang yung Parmali. Hindi pa namin kilala yung Parmali nung nagsimula kayo. Ang iniimbestigahan nyo lang si Duque.
yung DepEd ay yung Department of Health na bumili ng overpriced na PPE. Yun lang yun eh, di ba? Merong nag-Senate hearing kayo nung una dahil mahal yung biniling PPE. Tapos nung nakita niyo yung formally, natuklasan nyo, tinigil nyo ba? Hindi. Kasi nakatuklas kayo eh. Pag natutuklasan yung katotohanan sa hearing, dapat ipurso yung katotohanan. Hindi po may natuklasan kayong bagong katotohanan, ay patigil na natin yan kasi hindi yan kasama sa original. Hindi po. Taong bayan po ang humihiling sa inyo na gusto naming makita ang katotohanan. Dapat si Picoy, papayag ka, Senator Zubiri, na sinabi yung Senado, niloloko ko tong mga kausap ko dahil alam ko na ako ay maiimbitahan sa Senado. Pinaglalaruan yung pinamumunuan mong institusyon. Dapat nakikigalit ka, Zubiri. Hindi ka nakikibanat kay Morales. Di po ba? Nakikibanat kay Morales. Wala daw, hearsay lang daw yung mga... Hearsay? May papel, oh. Ano sabi ni Picoy? Anong nakita natin doon sa CCTV? Ito po aftermath ng Senate hearing. Nagpunta sa bahay yung kaibigan niya, si Enriquez. Tapos kinausap nila si Picoy na pinatitigil na. May nag-uutos. Senator Bato, dapat malaman natin sino yung nag-uutos. Kay Picoy, nasabihan si Enriquez na patigilin yung kaibigan niya na mag-testify sa'yo. Dapat nga concern ng Senado. Kung magaling po yung Senate President, hindi ko sinasabing hindi magaling si Zubiri. No? Pero ito po ang sasabihin ko. Kung ang Senate President po ay magaling at hindi walang banta sa kanya na anytime pwede siyang tanggalin. Dapat po nung nalaman niya na mayroong pagbabanta sa testigo nila sa Senado, dapat ang una niyang gawin, suportahan na alamin kung sino yung nag-utos dito para pagbantaan itong kanilang witness. Tandaan mo, Zubiri, ang nire-represent mo, Senado, yung institusyon ng Senado. Bakit tila nakikiusap ka sa chairman na ipatigil na yung investigasyon? Eh yung senador yun. Sino nag-utos sa'yo na ipatigil? Ikaw? Kaya dapat, kasi ang haba na po eh, tama lang yun na halos mag-isa. Ang daming iniintindi ni Senator Bato, pati si Dinggoy. Napapahiya kayo eh, no? Pag binutata kayo na kayo'y convicted, siya ay wala pang kaso. Ano ang sinasabi nyo? Hindi kaso ko ang dapat pag-usapan dito, yung kaso mo. Ang iniimbestigahan ba yung kaso niya? Tignan nyo po yung sinabi ni Jinggoy. Hindi kaso ko ang nakasalang dito, yung kaso mo. Bakit? Ang investigasyon ba tungkol sa mga kaso ni Morales? Eh baka kahit ma-convict siya sa kaso niya, hindi na. Baka tanggal lang sa serbisyo ang katumbas niyan. Eh retirado na yun eh. Hindi po dapat, Senator Bato, no? Nasa likod mo kami. Huwag po kayong pa-pressure na dapat mag-stick lang kayo ron sa authenticity o sa PIDEA leaks. Pag may nalalantad po na katotohanan, wala nga hindi nga pinigil ni Chis eh. Nasaan ka, Chis?
Baka nakikiayon ka pa kay Gordon. Dapat kung sinabi mo yan, nung nag-iimbestiga, wala pa pong parmali nun. Ang investigation nun, yung alleged PPE overprice ni Duque. Kaya nga sabi ni Duque, winarak nyo na kami. Warak na. Ang sakit na ng wet packs ko, sabi ni Duque. Di ba? Narinig natin yan, winarak nyo na kami. Yung pala, mapupunta sa parmali. Kung sinabi mo noon yan, Chis, teka po muna, ang original po natin pinag-uusapan dito ay tungkol po sa overprice ng biniling PPE. So kung napatunayan nila na walang overprice, tapos na sana. Hindi po eh. Nakakita sila ng bagong katotohanan habang nag-iimbestiga. May pumigil po ba sa kanila? Wala. Bakit? Dahil yung presidente noon na nagngangalang President Rodrigo Roa Duterte ay alam niya na yung trabaho ng Senado ay hindi dapat pakialaman ng kahit ng presidente ng Pilipinas. Kaya nagsasagutan sila ni Gordon dahil ini-involve ni Gordon si Duterte, hindi niya pinatitigil yung investigasyon. Binabanatan niya lang si Gordon. Dapat banatan niyo lang si Bato. Kung ayaw niyo nung ginagawa ni Batong investigasyon, birahin niyo lang siya. Pero never niyong ipatigil yung investigasyon. Meron bang nagpatigil ng investigasyon ni Gordon? Miski si Duterte, hindi niya. Maalam sa batas eh. Magaling na Pangulo eh. In fact, siya po ang pinakamagaling na Pangulo. Masaktan na yung mga masasakitin. Totoo naman eh. Siya ang pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas. Naging Pangulo pala. Naging Pangulo. Ang dami po. Ayaw nyo bang marinig namin na makontempt si Ochoa? Ayaw nyo bang marinig na makontempt si Kumar? Gusto ko nga makita lang din yung Kumar. Hindi, ano po yung purpose nila eh? Anong papel nila sa lipunan? Bakit natin sila pinag-uusapan lagi? Bakit paulit-ulit yung Ochoa? Nung araw pa. Yan ba yung Chuy ni Buhong Navarro? Nakakulong po. Si Denise ang nakakulong. Wala akong question dun. Korte yan eh. Korte nagpasya eh. Pero sinasabi ko lang, si Denise ang nakakulong. Katotohanan daw para kaya pinapatigil yung hearing. Dahil sa katotohanan. Ano katotohanan ng na-arrive natin? Nasagot na ba? Dapat si Subiri, ikaw na sumagot Subiri, tsaka ikaw na Chis. Totoo bang pinatigil ni Ochoa ang operasyon? Total, ayaw nyo iharap si Ochoa, di kayo na. Sagutin nyo na lang. Totoo ba na si Picoy ay binola niya lang si Enriquez? Kaya masarap po yung mga senador noon eh. Kaya nilang palabasin na nagsisinungaling yung mula sa sinasabi nung testigo. Ngayon po siya, sinisiraan mo dahil sa of all people, ang naninira doon kay Morales na marami siyang kaso ay kakukonvict lang sa kaso. Mag-eleksyon, sisiraan nyo si Duterte. Nagtataas ng kamay ng mga kandidato yan. Anong gusto nyo sabihin? Lumayo yung mga kandidato kay Duterte? Yun na nga ginagawa ng mga local, di ba?
Oh, meron ng banta yung mga PDP member ng ano, babaliktad na naman. Ano na po natin 'yan, eh, expected na po natin 'yan. Halos lahat ng congressman babaliktad po 'yan, halos lahat ng gobernador babaliktad po 'yan. Huwag kayong mag-alala 'pag nanalo naman si VP Sara, nauna pa sa inyo yung mga bumaliktad sa Malacanang, eh. Akala niyo ba? Hindi po importante yan dahil alam niyo po, dalawa na po ang, eleksyon na may tumakbo na Speaker of the House, 'no? Si Speaker Ramon Mitra, tinalo ni Fidel Ramos at si Speaker Jose de Venecia. Kung kapangyarihan at kapangyarihan lang, kung lakas at lakas la rin lang, di hamak na mas sikat, mas malakas 'to si Jose de Venecia nung siya ay speaker kaysa rito kay Martin. Oh, hindi po nanalo. Kaya 'yan, marami kang kakampi, hindi naman mga congressman ang boboto, eh. 'Yun po yung purpose kaya sila gigil na gigil sa tiyatya. Kaya gigil na gigil sila sa tiyatya kasi para mga congressman na lang yung boboto. Kasi sila yung tatakbo, eh, ang mga congressman natin, yan po ang tatakbo. Pag kinonvert po yan, parliament, sila na po yung members of the parliament. Ganun. Kasi kung ang tao po ang boboto, malabo po maging presidente si Martin Romualdez. Pero kung ang mga congressman ang boboto, katulad ng mga prime minister na binoboto lang ng mga parliament member, kung mako-convert yung Congress as parliament, magiging member sila ng parlamento, malaki yung chance na maboto bilang prime minister. Kaya gigil na gigil po sila sa tiyatya. Kaya isa sa kwalifikasyon nila ng pagtatakbo sa kanilang senador, pro-tiyatya. Kaya lahat po ng patatakbuhin nila, kahit gaano kapopular, kahit gaano kasikat, kahit gaano matulungin, kahit ang pangalan pa niya ay talagang pinakasikat na pangalan sa buong mundo, yung pinakasikat na apelyido sa buong mundo na Tulfo, wag po nating iboto. Dahil, yun po ang purpose niyan. Makapasa yung tiyatya sa Senado. Sa present na Senado, hindi po siya umuubra. Pero sa bubuuin nilang Senado, nagsalita na si Martin. Isa sa kwalifikasyon, pro-tiyatya. So lahat po ng tatakbo under dyan, alam nyo na purpose. Pro-tiyatya sila. Opo, sa buong mundo po, pinakasikat na apelyido, Tulfo. Hindi nyo pa ba alam yan? Kaya nga number one, palitan sila ni Duterte sa pagiging number one. Eh. Erwin Tulfo, Duterte. Erwin Tulfo, Duterte. Kahit po sila matataas na sa rating, Pacquiao, naghayag na si Pacquiao, dyan si Pacquiao. Idol natin yan sa boxing. Pero hindi po sa politika. Pinakamalakas na pangalan sa buong mundo, Tulfo. Dadagdagan nyo pa ba ang Tulfo sa Senado? Mag-isip-isip kayo. Kung magdadagdag pa kayo ng isa pang Tulfo. Okay, yan lang po ang ating topic para sa araw na